Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Sobrang init po ng panahon. Sobrang init po ng panahon ngayon. Kaya maging masipag po tayong uminom ng tubig. So welcome po muli tayo sa gawain ng Panginoon sa ating daily Bible study sa ating sa Rema Fields. So ayan po, bago po natin umpisahan ang pagpapatuloy sa pag-aaral po sa topic na pinag-aaralan po natin ngayon, tayo po muna ay panandali ang manalangin. Aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, patuloy Lord, nagpapasalamat kami sa mga oras na ito. Minsan pa Panginoon, sa pag-aaral namin ng mga salita, Holy Spirit, malaya kang kumilos sa buhay ng bawat nakikinig at sa patuloy na makikinig ng Panginoon. Lord, iyaan mo Panginoon na yung pinag-aaralan namin magsilbing reminder sa bawat isa upang sa gayon magawa at magampanan namin, Panginoon, Lord, yung trabaho na ipinagkatiwala mo sa amin. Banal na Espiritu, kumilos ka at pangusap ka sa bawat isa. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang gawain ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. So itutuloy po natin yung topic na pinag-aaralan po natin mula pa po nung nakaraang linggo. Mga nagagawa ng travail. No po, yung mga naidudulot o nagiging bunga nito kung nagagawa po natin bilang isang mananampalataya ang pagtatravel. Travel, di ba? Pananalangin ng may groanings, ng may diin. Bilang mananampalataya, dapat tayong makisali o maka-involve. Hindi lamang ang mga pastors, workers, o yung mga nagmi-ministry lang ang gumagawa o involved sa ministeryong ito, kundi ito po ay para sa lahat ng mananampalataya. Na maki-involve tayo, makibuhat po tayo sa bigatin, lalo na sa bawat gawain at sa mga ipinagkatiwala po sa atin. Kagaya ng mga pinag-aralan o napag-aralan po natin itong mga nakaraan, noong mga nakaraang araw, ng last week, may magandang bunga ang pagtatravel. May magandang naidudulot ang pagtatravel, kagaya po ng mga napag-aralan. Yan, yung kahapon na nabanggit po sa atin ni Pastor Marlon, yung pang number 17, hindi ko na po babanggitin lahat. Yung pang number 17, yung kahapon lang na nabanggit po sa atin, nakakapagpabago ng bansa. So, napakalaki ng nagagawa ng travel, nababago po nito ang bansa. Sa pang number 18, sabi niya nakakapagpabaptize ng Holy Spirit. Number 19, nakakapagpabagsak ng kuta or fortress. At pang number 20, nakakasira ng maling katwiran. Itutuloy po natin yung pang number 21. Sabi po dito, mga nagagawa ng travail, number 21, nakakapagpagapi ng mataas na kaalaman laban sa Diyos. Ulitin ko po, ito ay isa sa nagagawa ng travail, nakakapagpagapi ng mataas na kaalaman laban sa Diyos. Ito po yung mga taong against sa faith po natin. Madalas, nai-encounter po natin ito sa soul winning. Minsan nga, sa mga taong nakapaligid sa atin. Meron po talagang mga kontra o mga taong ayaw magpa-share dahil may ibang paniniwala. Yung iba, nakikipagdebate pa nga po, di ba? Kahit gaano pa kagaling ang isang Kristiyano o yung isang nagsishare na magpaliwanag, kung hindi ito na ipanganak sa prayer, sa panalangin, wala pong mangyayari. Travail ang makakapagpahubog sa isang tao. Kaya nga madalas po nating naririnig, nababanggit o tinuturo ng mga pastors po natin, kahit gaano ka pa kagaling mag-soul win o mag-sales talk,
patungkol sa yung pag-share ng Word of God. Kahit gaano pa tayo kagaling, no, magkwento ng mga illustrations, kung hindi po natin naipanganak muna sa panalangin, wala pong mangyayari. Travail ang makakapagpahubog. Kagaya nga na sinasabi sa Galatians chapter 4 verse 19, mga minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli akong nakararanas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Si Kristo ay mabuo sa inyo. Malaki ang bunga ng travail sa buhay ng mga kaluluwang inilalapit po natin sa Panginoon. Ulit ko po, malaki ang bunga o yung nagiging resulta ng travail sa buhay ng mga kaluluwang inilalapit po natin sa Panginoon. Sabi nga po dito sa pang number 21, nakakapagpagapi ng mataas na kaalaman. Marami po talagang kontra o against sa faith po natin. So malaki po kasi ang travail po ang makakapagpabuo, ang makakapagpahubog, no, sa mga taong inilalapit po natin sa Panginoon. Naalala ko po, dahil mahilig po akong magbasa ng mga books patungkol po sa mga persecuted Christian. May naalala po akong kwento ng isang persecuted Christian na nakulong dahil sa patuloy na pag-witness o pag-share ng Word of God. Nakulong dahil sa patuloy na pagbabahagi at pagpapahayag po ng salita ng Panginoon. Nakulong na po sila. Ngayon, ay pagkakataon na tinanong po siya ng isang misyonero na namit niya, napunta dun sa lugar po nila, kung paano po sila nakaka-survive dahil nga po persecuted sila, doon na nakulong at pinahihirapan po sila. Tinanong po siya ng isang misyonero na napunta sa lugar po nila kung paano po sila nakakatagal, nakaka-survive, nakakapagpatuloy na malapit pa rin sa Diyos sa kabila ng hirap na dinaanan nila o dinadaanan nila. Physically, emotionally, sobra po yung hirap na dinadaanan ng mga persecuted Christian, lalo na yung mga nahuhuli at nakukulong. Sabi po nung persecuted Christian po na ito na nakulong dahil sa sacrifice of time in prayer. Dahilan sa patuloy na pagdulog sa pananalangin, no, nananatili yung connection, yung patuloy na pagiging malapit sa Panginoon. Dahil sa patuloy po nilang pananalangin, nakikita po nila ang resulta o himala na ginagawa ng Diyos. Inuulit ko po, tinanong siya ng isang misyonero na napunta sa lugar po nila. Tinanong niya po yung persecuted Christian, paano nakakatagal? Paano nakaka-survive? Paano nakakapagpatuloy? Ngayon, sagot po nung persecuted Christian, dahilan sa sacrifice of prayer, dahilan sa patuloy na pananalangin. Kaya sila nakasurvive. Bakit po? Dahil nawi-witness nila yung himala na nagagawa ng panalangin na may groaning. Yung patuloy nilang pananalangin, nawi-witness nila yung himala na ginagawa ng Diyos. Isa sa nagagawa ng travail ay nakakapag-produce ng miracle. Yun po. Dahilan po doon, nakita at na-witness ng persecuted Christian kung paano kumilos ang Diyos. Dahil isa sa police officer na humuhuli o humuli sa kanila, isa po sa police na humuli sa kanila may sakit. So, pinag-pray po nila ito at itong police officer na to ay gumaling. At nakita ng officer na ito na ang Diyos na pinaglilingkuran ng mga persecuted Christian ay Diyos na buhay. So, nakakapagpagapi ng mataas na kaalaman laban sa Diyos. Dahilan sa prayer, ng travail, nagagapi ang mataas
na kaalaman laban sa Diyos. Nakakapagpagapi ng mataas na kaalaman. So, napakahalaga na sa bawat Kristiyano, dahil hindi lamang po ito para sa mga lingkod, pastors or workers, kundi para po sa lahat ng mananampalataya dahil tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos na mga kaluluwa at meron po talaga tayong may encounter na mga tao na against sa faith po natin. At wala pong mangyayari sa buhay ng mga taong ito kung hindi po natin sila maipanganak muna sa panalangin. Lalo na kung tulad po niyan, hindi natin sila same na po ng faith, ng paniniwala. Hindi natin sila same ng Diyos na pinaglilingkuran. Napakahirap po nilang abutin, lalo na po sa mga taong hindi talaga naniniwala sa Diyos. Dahil po na-encounter ko sa field, may mga tao talagang hindi naniniwala sa Diyos. Ang hirap po nilang sharean. Hindi po talaga sila nakikinig, pero binigyan tayo ng Diyos ng kaparaanan para maabot at mailapit sila sa Panginoon. Ito po ay ang ipanganak sila sa panalangin. Wala pong imposible sa Panginoon. Amen po. At pang number 22 po, mga nagagawa ng travail, sabi po dito, nakakapagpabihag ng lahat ng kaisipan upang tumalima kay Kristo. Number 22, nakakapagpabihag ng lahat ng kaisipan upang tumalima kay Kristo. Ito po yung mga pagkakataon sa pagiging Kristiyano. Minsan, ako Kristiyano na. Minsan may mga dahilan po tayo. May mga excuses po tayo. May sarili tayong pangangatwiran. Sabi nga po number dito, sa next na pinag-aaralan natin, nakakabihag ng lahat ng kaisipan. Minsan may kanya-kanya po talaga tayong excuse. Minsan may mga kanya-kanya po talaga tayong dahilan. Meron tayong mga kanya-kanyang paniniwala pa rin. Kahit na tayo po ay mananampalataya na. Katulad po nang na-encounter ko sa field, meron pong isang miyembro na minsan ayaw magsimba. Naalala ko, yung isang miyembro na to ay nagpaalam pa nga po na hindi mo na siya makakapagsimba kasi kailangang magtrabaho. At sa sitwasyon po na yun, ginamit niya pa yung Word of God. Dahil sinabi niya po, nung time na nagpaalam po siya na hindi mo na siya makakapagsimba, dahil sinasabi raw ng salita ng Diyos na faith without action is dead. Diba? Minsan may kanya-kanya tayong katwiran. Kahit Kristiyano na, mananampalataya na, may kanya-kanya o may katwiran pa rin tayo. May katwiran pa rin para hindi natin, kung ayaw natin, lalo na kung may isang bagay na pinapagawa ang Diyos sa atin na against dun sa pakiramdam natin, may kanya-kanya tayong katwiran. Minsan pa nga, pagdating po sa, ako personally, sa pag-worker, nung una, may sarili akong katwiran. Kahit alam ko dun sa loob ko, kinakausap ako ng Diyos na maglingkod, na ito yung pagkatawag niya sa akin. Nung una talagang kinukontra ko. Nung may mga pagkakataon po talaga sa buhay natin na kinukontra po natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. At sinasabi ko pa nga noon na kahit hindi naman ako mag-full-time worker, full-time sa gawain ng Panginoon, maglilingkod pa rin naman ako sa Diyos. Kaya ginagawa po natin minsan excuse. Ginagawa na may pangangatwiran tayo na gano'n. Ako personally, aminado po ako na nung una, talagang sinabi kong maglilingkod pa rin naman ako sa Diyos. Tutulong ako, susuporta ako sa gawain ng Panginoon. Minsan nakala natin, tama pa rin dahil para pa rin naman ito sa gawain ng Diyos. Pero kung hindi kasi yan ang kalooban ng Lord, mali pa rin. At nagpapasalamat ako sa mga taong ginamit ng Diyos para ipanalangin ako upang malakaran
ang kalooban ng Panginoon dahil hindi po natin talaga kaya sa sarili po natin. Meron pong mga tao na ginagamit ng Diyos para tayo ay ipanalangin. Para malakaran natin ang perpektong plano ng Diyos sa buhay po natin. Dahil inuulit ko, meron po talaga tayong sariling katwiran. May mga pagkakataon na may mga sarili tayong pangangatwiran. At minsan nga akala natin tama, kagaya po nang naisip ko na wala namang mali. Noon, naisip ko na wala namang mali. At di naman ako mag full-time worker. Ako pa rin naman ay maglilingkod at magpapagamit sa gawain ng Diyos. Suporta pa rin naman ako sa gawain ng Lord. Pero kung hindi kasi yun ang kalooban ng Diyos, mali pa din. So, balik nga po ako doon sa isang miyembro na talagang ginamit niya pa ang Word of God para lang pangatwiranan na hindi mo na siya makakapagsimba dahil kailangan niyang maghanap buhay dahil sinasabi ng salita ng Diyos ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. So, kailangan niyang physically kumilos pero hindi kasi yun ang utos ng salita ng Diyos. Amen po. Minsan, kahit na matagal na tayong Kristiyano, meron po talaga tayong mga ganitong dahilan. Pero dun nga po, sa miyembro na yon, glory to God. Kasi ngayon, siya po ay number 1 na katuwang na. Siya ay number 1 na sumusuporta sa gawain ng Word. At yung tao po na ito, naging priority niya na ang gawain ng Diyos. Nagiging una na sa kanya, sa buhay niya, yung gawain ng Panginoon. Bakit po? Dahil sa travel. Dahil na ipagpipray. Ano po? Dahilan sa naipanganak, kagaya nga po ng sinabi ni Apostol Pablo, minsan pa nagdaranas ako ng hirap. No, para lubusang mahubog kay Kristo. No, para maging like Christ. Ano po? At ito ay obligasyon natin. Ito ay trabaho na ibinigay sa atin sa bawat kaluluwang ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Dahil sa trabaho, nabibihag nito ang kaisipan upang tuluyang tumalima kay Kristo. Ngunit ko po, may mga pagkakataon po talaga sa buhay natin, kahit tayo ay lingkod na ng Diyos, tayo ay matagal nang mananampalataya, dumarating talaga na tayo ay nangangatwiran. Hindi po may iwasan. Pero dahilan sa travail, sabi po ni Apostol Pablo, lubusang mahubog kay Kristo. Nakakapagpabihag ng lahat ng kaisipan upang tuluyang tumalima kay Kristo. And next po, sabi po dito, na mga isa sa nagagawa ng travail ay nakakapagpaayos ng imposibleng sitwasyon. Isa sa nagagawa ng travail ay nakakapagpaayos ng imposibleng sitwasyon. May mga imposibleng sitwasyon po talaga sa buhay po natin na hindi madadala sa simpleng panalangin lang. May mga sitwasyon sa buhay po natin na dadaan talaga tayo sa mga imposibleng sitwasyon na hindi nadadala sa simpleng panalangin lang. Ito ay kailangang upuan sa panalangin. Prayer with groanings. Alala ko po isang sitwasyon noon, personally, sa experience, posibleng sitwasyon at magulong sitwasyon sa family. Lalo na po yung hindi pagkakasundo-sundo sa loob o sa isang pamilya. Ang hirap pong ayusin. Nung una, kasi po sa family po namin, kapag may mga ganun pong sitwasyon, madalas po silang nagsasabi po sa akin at humihingi ng advice. One time, kasi po magulong sitwasyon at hindi pagkakasundo-sundo, one time po noon, nagsalita po ako, nag-advise, pero alam niyo po, naipit lang po ako.
parang yung galit ng magkabilang side ay sa akin na ibuntol. Kaya ito po isa po sa natutunan ko sa bagay na yun, mas the best pa rin yung solution na binibigay ng Lord. Ito po yung travail. Nakakapagpaayos ng imposibleng sitwasyon. Alam niyo po, nung dinulog ko na sa panalangin, iiyak sa panalangin, yung diin sa panalangin. Alam niyo po, isa sa nakita ko, kahit hindi na kailangang magsalita, nung magugulat ka na lang, usap po silang nag-usap-usap, usap po silang nakipag-communicate sa bawat isa. Nagulat na lang nga ako, one day po noon, magkakasama silang lumabas. Magkakasama sila, andun yung nakikipagkwentuhan. Pero alam niyo po, nung time na nagkakagulo, sobrang gulo po talaga. Na hindi mo maintindihan kung paano, kung anong gagawin. Pero alam niyo po, dahilan nga po sa nagbigay ng time, naglaan ako ng time, iniyak ko sa panalangin, ipinagkatiwala ko na sa Panginoon yung sitwasyon dahil sa paningin ko, napaka-imposible na po nilang pag-ayusin. Nakita ko kung paano o kung gaano kaposible sa Diyos yung imposible sa atin. Naayos niya yung mga imposibleng sitwasyon. No? Nagkaisa, nagkausap-usap po sila. At kung naalala niyo po yung madalas na kanikwento po sa atin ni Pastor Boy patungkol po dun sa isang anak na missionary na nasa ibang lugar, yung mag-asawa ay nakaramdam ng isang mabigat na napakiramdam sa loob po nila at sila po ay naglaan ng time sa prayer po, yung sobrang tagal na inabot po sila ng hapon. Hindi nila alam kung anong nangyayari. Yung pala yung anak po nila sa ibang lugar ay namatay na. Di ba, napaka-imposible na po ng sitwasyon. Pero dahilan sa naglaan sila ng time para may panalangin, na mag-pray, na mag-travail. Dinala nila yung bigat ng panalangin hanggang sa ito ay gumaan, hanggang sa nakaramdam sila ng breakthrough. Alaman na lang nila na yung time pala na yon, yung anak po nila ay wala na. Pero dahilan sa sila ay may time, o nagbigay sila ng time, kumilos ang Diyos, naghimala ang Diyos, nabuhay yung anak po nila. Kahit napaka-imposible na at nasa malayo, nabuhay yung anak po nila. Hanggat hindi na ipapanganak sa panalangin, hanggat walang release na nararamdaman, huwag bibitawan. Napakahalaga po, no, as we believers, na maging responsible po tayo sa pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Binibigay niya sa atin, tinuturo niya sa atin ito dahilan sa alam ng Lord na malaki ang nagagawa nito. Hindi lang sa tao, kundi sabi nga po sa mga pinag-aralan pa natin kahapon, bansa, mga sitwasyon. So napakahalaga po na araw-araw, no, lalo na po sa mga churches po natin, yung goal po natin ay maabot ang mga kaluluwa, mailapit ang mga kaluluwa. At ito po ang pinaka the best na pwede po nating gawin para maging successful tayo sa ipinagkatiwala ng Panginoon po sa atin. Dito po ang mga nagagawa ng travail, sabi po dito, nakapagpagapi ng mataas na kaalaman laban sa Diyos. May mga may encounter po talaga tayo na against sa faith po natin. Pero dahilan sa ito ay pinaglaanan ng time sa panalangin, kayang pumilis ng Panginoon sa buhay ng mga taong ito. At sabi po doon sa next, nakakapagpabihag ng lahat ng kaisipan kahit na tayo ay mga mananampalataya na
Darating at may mga pagkakataon talaga na may mga pangangatwiran tayo. Pero dahilan sa may nananalangin, na pagpe-pray po tayo, no? Sabi po doon, nabibihag ang lahat ng kaisipan para lubusan tayong sumunod o tumalima kay Kristo. And sabi po dun sa next, nakakapagpaayos ng imposibleng sitwasyon. Yung mga imposible sa atin ay posible sa Diyos. O yung mga imposibleng sitwasyon sa buhay natin ay kayang maayos kung tayo ay maglalaan ng panalangin, ng travail. No po. Huwag bibitawan hanggat walang nararamdaman na release, na breakthrough dun sa prayer. Mami-witness natin kung gaano po ka-powerful ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. So, maraming salamat po muli sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa patuloy, O Diyos, na pagtuturo mo sa amin. Sa patuloy, Lord, na pag-remind mo ng mga dapat naming gawin. Panginoon, mga pwede namin gawin para kami ay maging mananagumpay. Salamat, Lord God, at patuloy na tinuturuan mo kami, ginaguide at dinadirect mo kami. Along the way, Panginoon, patuloy mo pa kaming samahan, turuan. At sa lahat ng pagkakataon, ipagkaloob mo sa amin yung espiritu ng kababaang loob, Panginoon, upang maging madali para sa amin ang sumunod at tumalimasa. Salamat po, Diyos. Ingatan mo ang bawat isa. Patuloy, Lord God, balutan niyo po kami ng banal na dugo namin, Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ingat po tayong lahat at God bless po.